Hello, what's up? This is Rain Manguera. This is the Ask Cotman segment naman ulit kung saan ang mga iniwan yung questions ay isasagutin natin sa video ito. So, diretso na agad tayo sa tanong and you decide kung gusto nyo magstay para marinig yung isasagot ko or pwede na kayo mag-move sa ibang channel. So, sa unang tanong, lipat na tayo sa question. And galing kay Boss Ezekiel Madrone. Hello po sir, matagal na po ako nanonood sa inyo ng mga video mula sa podcast. Thank you boss, shoutout sa iyo. Tanong ko lang, if possible po ba na ma-optimize ang mga bagong chipset? Okay, ma-optimize daw, possible ba ang mga bagong chipset? Malabas ngayon, lalo na sa mga MediaTek SoC ngayon. Specifically yung Dimensity 7020 na chipset, although mababa talaga ang GPU niyan, pero possible po ba maging smooth siya through optimization? Sana masagot po. Alright, sasagutin din natin yan of course. And then galing kay Boss Mandia Diramzizioko. Bakit di po kayo nag-upload sa Facebook? May kitaan rin naman doon, sir. Totoo yan, may kitaan doon. Bakit nga ba? Sige, sagutin na rin natin yan. Galing kay Boss Angelito Gabasa, T7S. Thanks sa mga information. Pero may tanong po ako, bakit takot yung iba bumili ng Transsion phone? Bakit nga ba, no? Sagutin natin yan. Galing kay Boss Mark D. Baka ma-add mo to sa next Ask Cotman videos mo, Lods. Bakit lahat ng Transsion phones, halos lahat naka-MediaTek chipset, but wala silang mga Qualcomm Snapdragon? Okay, sagutin din natin yan. Yan. So, meron yata tayong 5 questions. Dinamihan ko na today kasi dami nagre-reklamo. Maikli daw mga videos. So, narinig yan. Dami nagre-reklamo. Mas gusto nila mahaba pa doon ng videos. But anyway, kung interesado ka, let's start. Galing kay Boss Ezekiel Madrone. Tanong ko lang po, possible po ba na ma-optimize sa mga bagong chipset lumalabas ngayon, lalo na sa mga MediaTek SoC ngayon? Lahat po ng chipset ay na-optimize over time. Totoo po yun. Pero yun nga lang, nabanggit ko na to before siguro, na ino-optimize lang usually ang mga chipset kapag sumikat yung chipset. Kapag maraming smartphone na ang gumagamit ng chipset na yon. Kasi obligado na yung mga apps and games developer na i-adjust yung experience dun sa apps and games nila gamit ang mga chipset na yon. Otherwise, hindi na i-installin ng mga tao yon, hindi na lalaroin, which pag bumagsak ang install number ng mga apps and games sa kanila is bagsak din yung kanilang sahod sa mga, usually sa mga ads. So yun, yes, it happens. Now optimize po talaga mga apps and games, mga software sa mga chipset, lalo kung sisikat or dumadami ang gumagamit ng chipset na yon. Sa sistema naman, specifically yung Dimensity 7020 na chipset, specific dito, tama yung sinabi mo na mababa talaga ang GPU niya. And gaano ba karami ang gumamit na smartphone ng 7020 ang chipset? Gaano karami? If enough na dami ng mga smartphone ang gumamit noon, like kunwari, kahit pa isang unit lang yun pero million naman ang naging sales, possible na i-optimize yan over time. Kasi syempre, kung marami ang gagamit doon sa smartphone na yon, ng apps and games na yun, i-optimize ng mga developer ng apps and games na yon, yung apps nila and games, paulit-ulit doon sa chipset na yon. So, tingin ko ang pinaka-problema niya rito kasi is hindi kasi optimize yung mga games siguro niya. Well, sa case ni 7020, kapag nakapag-decision na nga ang apps and games na i-optimize yung software at yung apps and games nila, possible na konti lang din ang idagdag na performance. Pero of course, possible po na ma-optimize yan. Why not? Ma-optimize din yan. Yung nga lang, huwag mong taasan ang yung expectations ha. Huwag mong taasan. Kapag usapang optimization kasi is wala akong control, wala kang control. Ang may control lang dyan is yung mga smartphone brands at yung developer. Yung brands kasi i-optimize nila yung operating system, yung Android OS. Sa developers naman is i-optimize nila yung game para kayanin ng Dimensity 7020. Generalize po ito, actually hindi lang applicable ito sa 7020. Applicable po ito sa lahat ng chipset, bago at luma. Okay? Nakadepende po yan sa dalawang factor. Brand at saka yung app and game developer. Okay? Yung brand kasi yung OS nila. Ngayon, tayo, ang magagawa lang natin is umasa, hopefully, ma-optimize ang chipset na yan. But like I said, babaan mo ang expectation mo. Kasi talaga namang hindi yan ganun kalakas. Okay sana yung CPU, yung clock speed ng CPU, but the GPU, yun, may mga pagkukulang siya. May mga features siya na wala, na hindi talaga designed for gaming. It can game but limited gaming features. Okay? I hope nasagot ko yung tanong mo, boss. Pero yeah, basically lahat naman ng chipset ma-optimize. Depende sa dami ng gumagamit. Kasi kung
konti lang palang gumagamit yan, hindi rin kikita masyado ang developers. So, bakit pa nila pag-aaksayahan ng panahon, ng sahod sa tao, yung mga developer nila na i-develop o i-optimize yung software para sa 7020, konti lang naman pala na gumagamit. Di ba? Business makes sense. Business yun eh. Yun. Next question galing kay Boss Mandia Di Ramzies Suyoko. Bakit di po kayo nag-upload sa Facebook? May kitaan rin naman doon. Opinion ko lang naman to. I'm sure yung iba ang opinion kasi yung iba kumikita. Okay lang yan. Good. But in my opinion, tried a couple of times over the years. 6 years na ako dito sa industriya sa pagba-vlogging since 2019, but hindi kasi for some reason naiinis ako sa kalakaran ni Meta. Feeling ko kasi, sorry for the word, pero ang bobo kasi ng kanilang mga moderator. Why? Kwento ko sa inyo saglit ha. Kwentuhan to. A few years ago, may in-upload ako na picture ko. Okay? Ako yun. Picture ko na may hawak na laro ang barel. Okay? And then, tagal na nun, taon na, biro mo. And then, last year yata, o 2 years ago, or 3 years, I don't know, hindi ko natanda. Pero years na rin naman na lumipas. Binigyan ako ng 2 weeks suspension ni Facebook. Dahil lang daw na nag-post daw ako ng picture ng isang bata. Tapos may hawak na barel. Tapos may pipilitan na totoong barel daw yun, harmful. Ako nga yun, ako po yun. Sabi ko po, ako po yan. Nag-report na ako, nag-submit na ako ng proof ng iba pang pictures ko para for proof na ako yun. At laro ang baril yung bakit lang pahawakan ako ng laro ang baril. So bagsak sabi ko, inis ako doon. So yan. And then other scenario naman, sa page ko mismo sa Kotman YT page, nag-upload ako ng mga videos ko lang din naman galing sa YouTube. Tapos kinat-cut ko. Okay, nasa YouTube siya. Ibig sabihin, wala pang nag-upload nun dito sa Facebook. Now, kinat-cut ko siya para maging shorts, kasi like this Ask Kotman usually. Binigyan ba naman ako ng copyright issue? Wala akong nilalagay na music. Alam niyo yan, bihira ako maglagay ng background music sa mga videos ko, especially mga ganito. Yung kinopyright nila is walang background music. So, no reason para ma-copyright ako. Pangalawa, ako yung nagsasalita. Akin yung video, boses ko yung maririnig. Sinong nag-copyright sa akin? Sinong nag-report sa akin na sila ang may-ari ng video na yun? Ako yun. Video ko yun. Nag-a-ask Kotman ako dun sa video. Paano naging copyright? Ano yun? Tulog ako? Habang tulog ako, nireklamo ko sarili ko, copyright yun. Yun. And then, a few years ago, may nangyari din na copyright din ako. Ako ang nireport nung nag-re-upload ng video ko from YouTube. Yung nire-upload niya is full video. So, na-copyright ako for some reason nang walang kalaban-laban. Although pinaglaban ko yon at ang nangyari na kinopyright din yung nagre-upload ng video ko. Nawala na yung channel niya, na-terminate yung vlog. Pero yung monetization ko hindi binalik. Candidate na dapat ako for monetization. So, kailangan ko nang bunuin daw yung kanilang 10,000 hours in 3 months within something like that. So, may ganun. Another reason para hindi na naman ako ma-monetize. So, then one time, sinubukan ko lang. Again, lumipas ang taon, sabi ko baka this time pwede na. So, nag-upload ako ng sunod-sunod na mga shorts from Ask Kotman. Around 2 to 3 minutes. Bakit na-copyright na naman ako? Hindi ko daw video yon. Walang background music. So, sa tanong mo, boss, bakit di po kayo nag-upload sa Facebook? May kitaan rin naman doon. Nag-upload po ako. The problem is, nakaka-copyright ako ng for some reason, mayroon ba akong kasame video na kasame boses, kasame lahat exact replica na ibang may-ari? Hindi ko alam eh. I tried looking sa Facebook. Wala namang at the time, yung mga in-upload ko, alam ko walang re-upload. Ako lang naman nag-upload. Bakit nakaka-copyright ako? Ano nangyari? Diba? Ano nangyari kay Meta? So, you have to understand bakit ang tingin ko kay Meta is napakabobo. Ito pa. Ito yung nagpasimento lalo ng resolve ko na hindi ko na ipupush yung monetization sa Facebook. Hindi ko na ipinupush. Si Malupiton, kilala niyo di ba? Si Malupiton, I'm sure na balitaan niyo. Kung hindi pa man, ito ang nangyari. Di ba pa nai-upload si Malupiton, si Boss Malupiton ng mga videos niya. Ito, may nagre-re-upload na mga videos niya ngayon. Ngayon, si re-uploader, si magnanakaw ng video, nagawa niyang blue badge, blue checkmark, yung para magkaroon ka ng verified na account. Nagawa niya ipa-verify account yung page niya. Siya
na magnanakaw ng video. Siya pa ngayon ang nagkaroon ng 100% right sa video at yung page ni Malupito na terminate, na bura. So, hindi ba ganun kabobo si Meta? Hindi ba madidismaya kayo? So, like I said, sa experience ko lang to, I'm sure marami sa inyo kumikita sa Facebook and that's okay. I'm happy for you. Pero, sa ngayon, hindi ko talaga maintindihan kung anong gagawin ko kay Meta. I tried na mag-upload sa Facebook and bawasan sa YouTube, mag-Facebook. Pero ganun ang nangyayari kay Meta. Nabababahan ako sa kanila. And ito pa, isa sa siguro dadagdag ko na lang din sa listahan na binabanggit ko. Kay YouTube, pag may nag-re-upload ng video mo, action agad. Pwede nga ipa-delete mo agad yung video na re-upload. Ngayon agad, i-resolve nila yan. I-report mo lang. Meron sa YouTube Analytics app. I-report mo lang na sa'yo yan. Madidetect naman ng AI nila na sa'yo yun. Kung nahihirapang i-detect ang AI, pwede mag-detect ka ng another 24 hours. Pero usually, pwede na agad-agad. Ipatanggal mo na agad kapag na-detect ng AI ni YouTube, or kahit, hindi ko sure kung AI, kasi dati wala namang AI pero nagagawa nila to. Pero ngayon kasi mas advanced na, may AI na, mas na-detect na, ang bilis na ma-detect na re-upload yun. Pwede agad-agad. Okay, ina-action na agad. Actually, pwede ka pa nga magpato ng i-request for suspension or bigyan ng punishment yung nag-re-upload sa YouTube, sa YouTube. Now, gawin mo yan sa Facebook. Kasi ginawa ko na yan before sa Facebook. Yung dating may nagre-upload ng videos ko. Walang nangyari. Actually, meron yung sabi ko one time, may isang beses na nangyari. Pero, tinanggal naman yung monetization privileges ko. So, naghintay ako ng another year para matanggal para mawala yung flag sa akin na nag-copyright daw ako sa sarili kong video. So, yeah, baka hindi nyo ako maasahan dyan. Hindi ko sinasarado ang pinto ko sa Facebook. Facebook user pa rin naman ako. Wala naman ako choice. Actually, patagal ko na dapat inabandon na yung Facebook. Kaso nga lang, as a social media vlogger, content creator, sayang yung exposure, yung mag-share ka doon ng link from YouTube to Facebook is kahit paano dagdag din ng konti ng views yun. And of course, majority ng mga Pilipino is Facebook and Messenger user. So, wala akong choice. Kailangan kong i-install pa rin sila sa phone ko. Andito pa rin yan sa phone ko. As you can see, ayan Facebook and Messenger somewhere there. Yan. So, yan. Wala akong choice Kailangan ko silang i-install kasi andun yung mga family and friends ko. Ayan, no choice ako sa part na yan. But, the problem is, malamang hindi ko gawin to. Sa ngayon. Again, I'm not closing my doors. I won't say never. Hindi ko sasabihin yung never na yan. Pero sa ngayon, nakakawalang gana talaga na mag-upload sa Facebook. Pangit ng ng kanilang policy about re-uploading, copyright issues, and so on and so forth. Hindi mo maasahan. So, yeah, I prefer YouTube. At saka mas maganda ang requirement at saka sistema ni YouTube than the Meta. Mas maraming features, mas maraming kakayahan at karapatan ang mga original uploaders. My opinion lang naman sa experience ko. Again, your experience might be different. Okay lang yun. I'm happy for you. It's just that ito yung experience ko, that is why inaano ko sa inyo na not fan of Facebook right now sa ngayon. Maybe someday mag-improve sila. I hope so. Boss Mandia Diramzi Sioko. Yan. Galing kay Boss Angelito Gabasa. Thanks sa mga information loads, pero may tanong po ako, bakit takot yung iba bumili ng Transsion phones? Okay. Ayoko mag-trigger dito ng mga Infinix users kasi Infinix user din ako. I have 3 Infinix phones here, dalawang Note 8 at isang Note 10 Pro. Oh, this one. This is Note 10 Pro. And see, this is a Note 10 Pro. So, I'm also an Infinix user. It's just that ang dami rin naman talagang problema. And nasabi ko na to sa old videos ko, mga previous video ko na, wala yung fingerprint after update, so on and so forth. Pero sa tanong ni Boss Angelito Gabasa, bakit takot yung iba bumili ng Transsion phones? Well, this is not really, ang isasagot ko rito is hindi ito naka-specific sa Transsion. But of course, legit naman na na-experience ng iba na pangit talaga ang Transsion, especially sa update na part. Pero like I said din sa previous video ko na nag-i-improve na sila ngayon. They have done a few strides na rin about software updates. Dati, security patches lang. Ngayon,
medyo sinisipag na sila magbigay ng major Android update like from Android 15 to 16, so on and so forth. Pero yun nga lang, 2 to 3 years pa lang ang kaya nilang i-offer, which para sa akin okay pa rin naman yun as long as meron, di ba? Nag-i-effort na sila ngayon, ibig sabihin kahit paano nag-shift na yung focus nila sa software improvement, hindi puro hardware, although yeah, sana ASAP, pero syempre wala tayong magagawa dyan, we can only hope, di ba? Pero like I said, hindi po ito naka-specific kasi sa tanong niya rin naman bakit yung iba hindi niya sinasabi na bakit lahat, di ba? So that means hindi rin naman lahat ng Pinoy is sa transyon ng takot. Ako, specifically, takot ako sa Samsung. I'm a Samsung user. Hindi nyo na pagkakalala. So, hindi nyo pwede sabihin sa akin na hater ako ng Samsung at di rin ako hater ng transyon. It's just that hindi ako bulag eh. Kahit na user ako ng mga smartphones na yan, hindi ako nagpapaka-fanboy kaya ng mga kakilala nyo dyan. O baka ikaw mismo. Di porket user ka ng ganitong brand, ipagtatanggol mo na kahit mali, di ba? So, sa akin, takot din akong bumili ng Samsung. Kaya ang ginagawa ko na nga lang, hindi update agad porket may available update. Nagre-research muna ako sa mga Facebook pages kung saan available yung smartphone na same model ng smartphone na gamit ko. And then, itong update ba is safe? Yun lang naman dun. Hindi ko sinasabi na wag talaga kayo mag-update. Pero kung alam niyo yung risky sa sitwasyon ng transyon, risky mag-update kasi hindi pa sila ganun ka-reliable, wag mo na kayo mag-update. Pero kung okay naman daw, sabi ng mga unang nag-install ng update, go! By all means, update! Ang daming bago daw na features na nadagdag. Update! Go! Yun ay kung sure kayo. So, bakit yung iba takot sa transyon? Kasi may mga experience sila. Ito yung pinakasagot Kasi may mga experience siguro sila before. Kung hindi man sila yung kakilala nila, kamag-anak nila, kapatid, kuya, tropa, best friend, jowa, ex. So, ang pangit ng experience nila. Pagka-update, nasira nga daw, nawala yung fingerprint, namatay, nag-boot loop, so on and so forth. Yun yung nangyari sa kanila. Pero like I said, hindi lang yan specific sa transyon. May kagaya ko, natakot sa Samsung. Pero bumibili pa naman ako. Pero meron akong kakilala, takot sa Oppo. Kasi nasira daw agad yung camera after 2 updates. Meron din akong kakilala na takot sa Lenovo. Kasi tulad nung nangyari sa Y70, wala na yung software support. Meron ako Lenovo Y700 pero ginagamit ko kahit wala ng software support. Okay lang. Kasi like I said, wala naman akong tinatagong dapat na pagka-interesan ng mga iba dyan. So, mag-aaksaya ka lang ng panahon na mahak ang mga units ko, mga smartphones ko, mga accounts ko. Pero wala ka halos mapapala dyan. So, baka gusto mo ng mga pictures ko? Pero yun. Like I said, huwag nyo i-discriminate ito na specific lang to sa transient phones. Every user, may kanya-kanya kinatatakutan ng brand kasi may narinig sila na pangit na story or sila mismo nakaranas ng pangit na experience. Yun. So, this should not be just targeted sa transient phones. Okay? Iba-ibang user, iba-iba ang pangit at na-experience nila mga issues. Okay. Sa next question naman, galing kay Boss Mark D. Ito yata yung last. This is the last one. Baka ma-add mo sa next Ask Otman videos mo. Bakit lahat? Bakit lahat daw Lahat ng transient phones, halos lahat naka-MediaTek chipset. But wala silang mga Qualcomm Snapdragon. Okay? To be fair, nag-announce yata sa isang pakitaan ko yung saglit. Wait lang. This is from GSM Arena. So, I believe legit ito na rumor. Pero, nakalagay pa nga rito is coming soon. Pero, ayun. Ito na pala may date na June 4. So, this coming June, magkakaroon ng release about a tablet na mayroong Qualcomm Snapdragon 888. As you can see, ito. Di tayo, diba tayo, This one, Qualcomm Snapdragon 888 5G. And, binabash din siya ngayon, hindi pa siya nare-release, binabash siya, nakakaranas siya ng bash. Why? Kasi, Qualcomm Snapdragon 888 is notorious para sa overheating, which is true naman din. Totoo naman yun, hindi natin itatanggihan. But, we have to reconsider na baka naman optimize na to. Ang tagal na rin naman ng chipset. Baka na-fix na nila, may bug fix na sila dun sa kernel, maybe ng chipset. Or, this is a tablet, so maybe better yung kanyang thermal management kasi mas malaki yung body. This, it says here, this is supposed to be 13 inches. Malaki yung body, mas makakapag-ikot or circulate yung hangin sa loob.
Diba? Although babaan lang natin expectation. I would recommend babaan yung expectations nyo rito, but this is still a very nice tablet siguro, especially kung mura lang to, around 10 to 12,000, no? Para sa akin siguro at best 15,000 pwede siguro. What do you think? Yung pinaka reasonable na price ito? 15,000, yun yung pinakasagad ko na pwede kong tanggapin to. But higher than that, maybe I have to know kung gaano siya kaganda yung mga features na iba pang kasama. Siyempre, hindi lang naman chipset ang binabayaran natin dito. Tignan din natin yung ibang features niya. But, yeah. For the chipset alone and the design, mukhang promising siya. 15,000 pinaka respectable sa akin na pricing. Again, this is just my opinion lang naman. Pero yun nga, 10,000 mAh and 33 watts. Why not, diba? So, hindi naman totally naka-fix tayo sa MediaTek. Mukhang balak na rin ni Transsion Phones na mag-release ng Qualcomm. Pero balik tayo sa totoong question, reality check. Totoo yan. Bakit nga ba? Puro MediaTek na lang. Unang-una kasi, hindi po ito dahil siguro sa ayaw lang ni Transsion. Kundi dahil, yung totoo, legit naman, is dahil mas mura nga naman sa MediaTek. Okay? Ilan lang ba ang alam nyo sa Qualcomm na smartphone? Qualcomm Snapdragon ang chipset Ilan ang alam nyo na chipset na below 10,000 pesos ang pagkakabenta? Ang alam ko lang is nasa Qualcomm Snapdragon 6,600 and 6,000 series lang ang Qualcomm. That's below 10,000 pesos. Diyan ka makakahanap. Correct me if I'm wrong na lang din, sabihin sa ano. Pero yun lang naiisip ko na nababasa ko. Every time na mag-check ako is either Qualcomm 600 series yan or Qualcomm 6,000 series. Or mas mababa pa yung 400 series, which is sobrang weak naman na talaga yun. Hindi ko nga pwede sabihin na pwede ka doon maglaro talaga ng maayos na games, even ML Pero 600 nasa decent ML siguro. ML players. Pero yun lang yung list. We have 400 series or 4,000 series or 4 Gen series, kung ano man ang tawag yung iba-ibang rebranding lang yan. Rebranding lang naman yan. Or 600, 6,000 series or 6 Gen series. Ang makikita nyo below 10,000 pesos. So, dalawang generation. Pero sa MediaTek, ang dami, di ba? Especially sa G-series. Meron G25, G35, G80, G70, G65, G90, G91, G96. May G91 ba? Hindi ko tanda. G99, G100, and parating na rin ng G200. I think, andyan na yata yung G200. Those are 4G. Ang daming options, di ba? So, yun, dahil marami nang ang options, that's for marketing purposes na options, kaya marami, pero totoo, konti lang naman talaga yan. Mura yata ang bentahan nila. Since, siguro, possible to kasi ganito talaga sa business, if I'm not mistaken, na kapag ikaw na magiging suki ko, nga, di ba? Usually may privileges, may discount, mas mababang alok, like bulk ang bibili mo, bulk, isang wholesale ba? Wholesale ang bibili mo, mas malaki discount, di ba? So, why not, diba? Baka yun ang naging basehan nila dyan. Pero we can check na rin. Baka naman nagsasabi-sabi ko lang. Pero yun nga, tansya ko rito is dahil mas mura ang bigayan talaga ni MediaTek kay Transsion ng mga chipset nila. Mahal talaga ang bentahan kasi ni Qualcomm and not really practical. Check natin So ito, why Transsion Phones does not use MediaTek? Ito ang sagot ni AI. Transsion Phones, particularly under the ITEL, Infinix, Tecno brands, generally use MediaTek processor instead of Qualcomm Snapdragon chips due to combination of factors. Okay? Included dito ang dispute over licensing fees. Ito, nabalitaan ko to yung tungkol sa 5G yata. Parang gumamit yata ng patent si Transsion Phones na pag-aari ni Qualcomm. Sa 5G 5G modem yata ito. I'm not really sure kasi hindi naman disclose yung pinaka-detail ng korte, pero ito, alleging IP infringement and seeking enforcing license for Qualcomm's technology. I believe ito yung tungkol sa 5G modem. Parang wala kasi yatang 5G technology talaga na naka-specific kay MediaTek. Parang nangihiram lang din yata si MediaTek ng patents para sa 5G, and yun, that is why gumagamit pa rin yata ng patent na belonging to Qualcomm. Again, I'm not really sure kasi hindi to disclose talaga pero alam ko, yung itong IP infringement na to is tungkol sa 5G technology. Yeah. And ito nga. And the next one, and the competitive pricing. See? Of MediaTek's offering in emerging markets. So that is why
No, kaya mura natin nabibili ang mga Infinix natin, etc. etc. Kahit na ang gaganda ng... Siyempre, like I said kanina, binanggit ko na kanina, hindi lang naman chipset ang binabayaran natin, binabayaran din natin yung ibang piyesa like RAM or camera, yung sensors, yung lente, yung mga cooling features, etc. Mga dalawang speaker na mas malalakas. Lahat yung binabayaran din natin yun. So, kung ang nilalagay ni Infinix, AMOLED pala, AMOLED, sama mo yung AMOLED. Kung ilalagay ni Infinix yung mamahali na yon, and nilalagay niya pa ng Qualcomm, baka hindi natin na i-enjoy itong murang smartphones na like sa GT20 na below 20K, baka makit siya ng 20K plus. Di ba? Possible. I'm not saying na yun yung absolute, pero mga possibilities ba? So, yung ibang tao kasi akala nila ang binabayaran lang ng brand ay yung chipset. The rest, libre na yan. Yung mga AMOLED yan, libre na kukuha ng mga brand. Hindi po. Babayaran din nila yan. So, that is why mas makakamura sila sa lahat ng mga pyesa na para mabuwang sa smartphone is mas mura nila maibibenta. Not to mention bloatware pa yan, ano. So, yun. So, basically, sa sagot na tanong ni boss, sa pricing lang talaga to, mas mura lang malamang. Again, you can research na lang on your own, pero yun lang nakikita kong research. Kasi wala namang established or published reason dito kung bakit puro MediaTek lang. So, possible talaga para sa akin, in my opinion, na pricing ito ng bigayan ba, ng alok ni MediaTek versus alok ni Qualcomm. Okay? So, yun lang. I hope na sagot. Napahaba na natin ng video. Yes! Nautuuli kita. Nag-stay ka ulit ng 30 minutes mahigit. 40 na pala. Going 40 minutes na. Yes. Peace. So, ulitin, boss. Iwan pa kayo mga questions dyan. And I hope, bago kayo mag-iwan pala ng questions is, make sure nyo muna, paki-make sure muna na hindi ko pa nasasagot yung mga questions para hindi ma-ignore. Kasi mas maganda, gusto ko yung mga questions na, although, possible na may related siya sa ibang questions before, pero possible na mabigyan ko siya ng bagong or ibang angulo. Pwede yun. Pero kapag tingin ko, nasagot ko na talaga yung question niya directly, hindi na, dead man na sayang yung naiwan yung questions. Mas maganda yung questions nyo is possible na maging interest ng nakararami, pero possible din na hindi ko pa nasasagot. Okay? Pwede nga yun. Anyway, try natin. Usap tayo sa comment section. Again, this is Rain Manguera and this was Ask Cotman channel. I'll talk to you again soon.